Hanggat may tatakbuhan pa kayo, huwag niyong hayaang maabutan ko pa kayo! Joaquin, halika na! Tumakbo na tayo! May aswang! Aswang yan! Layuan mo kami! Demonyo ka! Ang mga katulad niyo ay hangal para tumungtong sa teritoryo ko. Ngayon, lasapin niyo ang magiging kapalaran niyo! Sige! Subukan mo lumapit! Naka-video ka! Siya na lang ang kainin mo, wag ako! Ano? Ano sinasabi mo dyan, Joaquin? Mas mabuti pang ikaw na lang mamatay. Total, hindi naman kita mahal! Bahala ka dyan! Masyado kang lampat, duwag! Hoy! Joaquin! Bumalik ka rito! Huwag mo akong iwan! Hayop kang gago ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Napakabango naman ang magiging hapunan ko. Huwag po! Huwag! Parang awa mo na maawa ka sa akin! Katapusan mo na! Aswang Radio. Ay, grabe, Pao! Narinig mo yon? Ang intense naman agad ng unang eksena natin ngayong araw. Hindi pa man tayo umaabot sa 5 minuto, may sigawan, may aswang, at may heartbreak. Agad-agad, ha? Hindi pa man nagiinit ang mga puwet natin dito sa Silya. Oo nga, boy. Para kang nanonood ng horror na may halong teleserye. Sa loob ng isang haunted house kung saan man to, aba, may halimaw na nga, iniwan ka pa ng jowa mo. Si Kuya Joaquin, hindi ko kinaya yung linyang, mas mabuti pang ikaw na lang ang mamatay. Sakit nun, ah. Ibang klase si Kuya, ha? Literal na may aswang na nga, sinabihan pa si ate ng breakup lines na parang malapit talaga sa kanya si ate. Guwapo. Tipong kahit mamatay yata sa harap niya, wala siyang pake, no? Eh si ate, naka-video pa raw si Monster. Vlogger ba to? O baka naman pang viral content lang talaga kahit life or death situation na. Pero, teka ha. Sino nga ba si Monster Voice na yon? Oh. Ang creepy ng boses, Oo boy. nga. Grabe ang delivery. Parang gutom na gutom at hindi lang sa pagkain, kundi sa revenge vibes. Oy mga kaibigan dito sa Aswang Radio, kung ngayon pa lang pinapawisan na kayo sa kaba, aba wag na kayong bibitaw. Anong mangyayari kay ate girl? Babalik ba si Joaquin para iligtas siya? O tuluyan na siyang magiging hapunan ng gutumang aswang? Stay tuned. Mas marami pang sigawan, takbuhan at aswangan ang aabangan natin dito lang sa Aswang Radio. At nandito ulit kami ni Popoy para ihatid sa inyo ang panibagong storya natin ngayong araw. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagbabasa ng kwentong ipinadala sa atin. This is gonna be so exciting! Aswang Radio. Hindi ko akalaing darating ang araw na magkakaroon ako ng nakakatakot na karanasang maipapadala ko sa ganitong klaseng programa. Kontento na sana akong makinig. Pero ngayon, ako naman ang magbabahagi ng liham. Ako nga po pala si Angelo at gusto ko po kayong batiin ng magandang araw, Paula and Popoy. Ganun na rin sa mga nakikinig na walang sawang naghihintay at tumatambay sa channel natin. Nangyari po ito 3 taon na rin ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, nananatili pa ring sariwa sa akin ang lahat. Isa po akong YouTube vlogger. Kasama ang pinsan kong si Joaquin at girlfriend niyang si Ronalyn. Random contents po ang ina-upload namin. Pero kadalasan, puro pranks. Natutuwa po kasi kami sa mga ganong klase ng kalokohan. Hindi namin tinitingnan ang views. Wala kaming pakialam kung may manood o wala. Basta masaya kami sa ginagawa namin. Hanggang sa umabot sa puntong sumusobra na pala kami. Lalo na sa panluloko at pang-aasar. Sa sobrang lakas ng trip namin ni Joaquin na asarin si Ronalyn at takutin, akala namin ayos lang. Yun pala, aabot kami sa pagkakataong ang simpleng katuwaan namin ang siya palang magdadala sa amin sa bingit ng kamatayan. Lumayo ka sa akin! Halimaw ka! It's a prank! Yung mukha mo, sobrang priceless. Ano?
Angelo? Huwag po! Parang ako na! Maawa ka sa akin! The best! Gago ka! Halos natagay na ako sa puso. Akala ko mamamatay na ako. Hoy, Joaquin! Lumampas ka na dyan! Ganap na ganap ka rin naman masyado eh. Solid yun ah. Kuhang-kuha yung reaction ni Rona. Grabe! Ito na yung pinaka nakakatawang vlog natin, Jello. Mga gago kayo? Hanggang ngayon, kinakabahan ako eh. Kala ko talaga mamamatay na ako ngayon. Nakakatakot pa naman dito. Anong pakiramdam na bigla kang iniwan ni Joaquin? Tapos may halimaw sa harap mo. Sakit, no? Malamang. Akala ko talaga iniwan niya na ako rito. Sabi niya pa din niya na ako mahal. Mas mabuti pa ako nalang mamatay. Ano ka ba naman? Siyempre, hindi ko gagawin sa iyo yun, no? Handa akong mamatay, maipagtanggol lang kita. Sus! Ang core ninyong dalawa. Tigil nyo nga yan. Masakit sa mata at tenga eh. Ang sabihin mo, Insa, naiinggit ka lang. Hindi ka pa kasi mag-girlfriend para hindi ka bitter sa amin ni Rona. Huwag na lang. Pipigilan lang ako noon sa mga gusto kong gawin. Ayan. Takot kang ma-under kasi alam mo sa sarili mo sira ulo ka. Pero teka, saan pa galing ang suit mo? Ang effort mo pang kulayan ng itim buong katawan mo, ha? Kaya pala may pintura kanina. Siyempre, paano magiging successful ang prank kung hindi magiging kapanipaniwala? Wala na akong magawa kundi tanggapin na lang yung mga trip niyo eh. Eh yung boses mo, paano nagbago? Pre-recorded yun with effects. Sa maliit na speaker mo lang naririnig boses ko. Idea ng boyfriend mo. Pagdating talaga sa kalokohan, ang bibilis ng utak yung mga pinsan, no? Ay nako, Siyempre, babe. Maikli lang ang buhay at isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong to. Bakit hindi natin gawing masaya at worth it, di ba? Tama. Marami man tayong struggles. At least make a way to make yourself happy. Dahil ang taong laging nakasimangot, Lalong pumapangit! oo na. Di naman ako mananalo sa inyong dalawa pag kayo magkasama. tara na nga. Nangangati na ako sa pintura sa katawan ko eh. Hindi ko na rin matiis ang amoy. Anong oras na rin? Baka mamaya. May makasalubong na talaga tayong kung ano rito. Kaya nga eh, sobrang creepy talaga ng school na to, no? Inabando na. Alam niyo naman ang kwento nito. May mga dugo ng batang inalay para tumibay ang pundasyon. Kaya nagpaparamdam at may nanggugulo talaga. Ilang estudyante na rin ang sinapian dito. Kawawa rin ang mga batang yun, no? Pero saan nga kaya naggaling ang kwento na kapag nag-alay ng dugo sa mga pinatatayong building o infrastruktura, titibay yun at hindi agad magigiba? Ewan ko rin eh. Parang alamat na lang na paulit-ulit na ikinukwento. Pero kung iisipin mo, baka may pinagmulan talaga. Noong panahon ng Kastila o Hapon, uso raw yung ganyang paniniwala eh. Para raw hindi matibag ng lindol o baha ang mga gusali, kailangan ng sakripisyo. Ang morbid naman nun. Para lang tumibay ang pader, kailangan may buhay na mawala. Oo. Pero isipin mo rin ha, sa dami ng trahedyang dinanas ng bansa, baka naghanap lang ng paliwanag ang mga tao. Yung tipong kapag may gumuhong gusali, sasabihin nila, kasi walang alay. Para naging paraan para bigyang kahulugan ng mga trahedya. Ano yun? Bakit biglang sobra yung pinto? Ewan ko rin. Lapitan ba natin? Hoy, Rona. Ang tahimik mo. Anong nangyayari sa'yo? Babe? Babe, bakit? May nakikita ka ba? Anong problema? Nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan nang tingnan ko si Ronalyn. Nakatingin lang siya sa direksyon kung saan biglang sumara ang pinto ng isang silid. Hindi mo man lang siya kakikitaan ng kahit anong reaksyon at hindi rin siya kumukurap. Ilang beses na siyang niyugyug ni Joaquin pero hindi talaga siya natitinag kahit anong sigaw namin. Hoy, Rona! Gumalaw ka nga! Hindi nakakatuwa ah! Babe! Halika na! Uuwi na tayo! Hindi dapat kayo nang gagambala ng mga lugar na nananahimik. Ano bang sinasabi mo dyan? Ayos ka naman kanina. Putik, insan. Hindi nga yata siya nagbibiro. Nagpapatay sindi ang mga ilaw. Umalis na kayo rito. Umalis na kayo! Hindi kayo dapat na nandito! Joaquin, halika na. Sinasapian yata si Rona. Gago ka ba, Insan?
Hindi ko pwedeng iwan ang girlfriend ko. Ang sino mang magpunta rito ay hindi na muling makakalabas. Takbo! Ayoko na! Kate! Uwi na tayo! Dito na kayo mamamatay na dalawa! Shoot! Tara na, Angelo! Hindi na si Rona yan! Hahabulin ko kayo! Kahit saan man kayo magpunta! Please! Wag, Rona! Bumalik ka na sa katinuan! Magdasal tayo, insan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Shota! Ayoko na, Ken! Uwi na ako! Bahala ka na dyan sa girlfriend mo! Huwag mo kong iwan! Ang benta ng mga reaksyon yung dalawa. Nakabawi rin ako sa inyo, no? Kala nyo, kayo lang marunong mamprank. Langiya ka, Rona! Akala ko totoo na! Ano ko ba naman, babe? Hindi nakakatuwa. Grabe yung kaba ko sa'yo. Ay, ano? Kaya nang dapat ang natutuwa sa sarili nyong trip? Pag ako gumawa, hindi na nakakatuwa? Gumanti na ako sa inyo, no? Nakapagtalunan niyo pang dalawa yan, ha? Wag na. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw. Pag siuwi na tayo, masyado nang lumalalim ang gabi. Sa mga ganun pong ganap, madalas na tumatakbo ang mga buhay namin kapag wala kaming mga trabaho. Sapat na rin sa amin ni Joaquin na kahit papaano may mga nanonood sa amin sa iba't ibang social media platforms. Hindi man sapat para kumita kami ng malaki, ayos na sa aming nagagawa namin ang hilig namin. Hindi naman kami laging magkakasama, kumbaga sa tuwing maiisip lang namin gumawa ng bagong kalokohan, doon kami magkikita-kita. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng panibagong ideya ni Joaquin kung paano namin tatakutin si Ronalyn. Lalo pa at malapit na nun ang Halloween. Almost 1 month na rin tayong walang upload, Insan, ha? Dami rin natuwa sa trip natin last time. Bentang-benta sa kanila. Kaya nga eh. Ngayon lang din nagkalibreng oras at medyo busy kami ni Rona eh. Asikasuhin ang kasal namin. Naks talaga, ha? Ready ka na talaga magpatali? Sa February na kasal nyo, ha? 4 na buwan na lang mula ngayon. Baka kailangan magawa na rin natin lahat ng dapat mong maranasan hanggat hindi pa kayo kasal. Kung sa kanya naman ako matatali habang buhay, ayos lang. Sigurado na ako sa kanya, Insan. Bihira ka nalang makakahanap ng babaeng susuportahan ka sa lahat ng gusto mo, no? Kaya nga nagpapasalamat akong nakilala ko siya. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig, no? Pinatitino ang dating loko-loko. Nung hindi mo pa siya kilala, gangster na gangster ka. Ngayon para kang may pusong mamon. Napakatino niya kasing babae para lukuhin at gumawa ng bagay na ikakasakit niya. Balang araw, kapag nakilala mo ng babaeng para sa'yo, maiintindihan mo rin ako. Siguro. Pero wala pa talaga sa isip yan, Insan, eh. Ini-enjoy ko pa talaga ang pagiging binata ko. Tsaka na ako magsisettle kapag alam kong may pagmamalaki na ako sa babaeng magugustuhan ko. At financially stable na rin ako. Ayos din naman ang ganyang mindset. Tama lang din naman. Mahirap magkapamilya ngayon nang wala kang pera. So ano, lapit na Halloween. Holiday din naman nun. For sure walang pasok. Anong trip natin? Ano bang maganda? Si Rona na naman ba magiging biktima? Natural, wala namang iba. Tsaka tuwang-tuwa yung mga nanood sa atin kay Rona. Baka naman makahalata ng isang yun na pinaprank na naman natin siya. Hindi yun. Actually, ang naiisip ko, mag-overnight exploring tayo. Overnight exploring? Saan naman? Sa sementeryo? Malamang maraming tao nun sa araw ng mga patay kaya walang thrill. Hindi. Patapusin mo muna kasi ako.
May dumaan kasi sa feed ko tungkol dun sa abandonadong mansyon sa gitna ng gubat. Naisip ko lang, baka pwede nating pasukin yun. Hindi naman kaya delikado yung sinasabi mo? Tsaka, baka maging trespassing tayo. Hindi no? Nag-research na rin naman ako tungkol dun sa lugar. Matagal na yung inabandona. Ang sabi, pinatay raw yung mayamang pamilya ng isang katiwala tapos nagnakaw ng limpak-limpak na pera't alahas. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin siya nahuhuli. Pero baka patay na rin yon sa tagal ng panahong nangyari yon. Nakakatakot naman. Ilang taon na bang abandonado yun? Higit 4 na dekada na raw at ang bali-balita hanggang ngayon hindi pa nalilinisan ng mansyon at nandun pa ang bakas ng mga dugo. Oh, tapos, kung pupunta tayo dun, paano natin ipaprank si Rona? Hindi naman kaya mapahamak siya niyan sa gagawin natin? Hindi yan. Akong bahala. Ang naisip ko, iwan natin siya dun sa loob. I-prank natin siya na iiwan mo siya pagkatapos mo siyang awayin. Natatakot ako, Insan eh. Baka mauwi kami sa tunay na hiwalayan kapag ginawa natin yan. Sabi mo, suportado ka naman niya sa lahat ng ginagawa mo. E di, maintindihan ka niyang ganito ang trip mo. Oo, Insan, pero yung ideya mo ngayon, hindi naman kaya sobra-sobra na? Hindi naman palaging iintindihin ni Rona yung mga ginagawa natin. Siyempre, dapat limitahan din natin, di ba? Ano ka ba? Huwag kang killjoy. Minsan lang naman natin to gagawin eh. Una, explore muna natin yung mansyon. Parang ghost hunting ba? Total, Halloween naman. Kapag tapos na, tsaka natin siya iprank. Hindi ko alam, Insan ha. Hindi naman sa nagiging KJ ako sa gusto mo ngayon, pero parang hindi kasi ako sigurado eh. Parang hindi maganda na tatakutin natin siyang iiwan doon. Lalo pat kinuwento mo kung anong history ng lugar. Karamdam ko may mangyayaring hindi maganda. Walang mangyayaring hindi maganda. Dahil magkakasama naman tayo eh. Siyempre, sisiguraduhin din natin ang safety ng isa't isa. Lalo na si Rona. Huwag kang magalala. Pag-iisipan ko muna. Sige, ikaw ang bahala. Ayoko rin namang pilitin ka kung talagang ayaw mo. Marami pa namang ibang pwedeng gawin bukod dun. Medyo may parte sa aking nalungkot nung mga oras na yon. Dahil pakiramdam ko, tinanggihan ako. Gusto ko kasi talaga ng mga thrill sa buhay. Sabihin na po nating likas po talaga akong mapang-asar at hindi ko po yun maaalis sa akin. Kalaunan, napapayag ko rin naman po si Joaquin sa gusto kong mangyari at excited siya kahit may halong kaba. Naisip naming magandang Halloween special yun sa vlog. May thrill, may takutan, at syempre, may prank kay Rona. Sabi namin sa kanya, ghost hunting and exploration lang. Wala siyang kaalam-alam na gagamitin namin siyang bida sa prank sa buong vlog na yon. Ang tagal na nating nasa daan, Insan. Ilang oras pa raw? 6 daw sabi sa article. Pero worth it to. Pag nakita natin yung lugar at napasok natin, siguradong viral to. 6? Grabe naman. Wala bang mas malapit dyan na pwede i-explore? Mga abandonadong sementeryo, ganon? O iba? Sobrang layo naman yung mansyon na sinasabi nyo. Wala nang iba, Rona eh. Tsaka, yun ang thrill. Malayo, tahimik at maraming kwentong kababalagan. Tsaka, papunta na tayo eh. Mag-iisip pa ba tayo ng iba? Relax ka lang, babe. May dala naman tayo mga gamit in case of emergency. Magtiwala ka lang sa amin ni Angelo. Hindi ka namin pababayaan doon. Bahala kayo. Basta pag may multo talaga dyan, ikaw ang uunahin ko itulakin. Ayos lang. Basta may views tayo. Grabe. For sure sasakit ang pot ko nito sa layo ng gusto niyong puntahan. Pwede rin naman tayo mag-stop over. Hindi ko rin naman kayang magmaneho ng tuloy-tuloy hanggang doon, no? Salita na lang tayo sa pagmamaneho para hindi naman nakakangalay. Ganun na nga po ang nangyari. Bandang tanghali nang huminto muna kami saglit para kumain sa nadaanan naming karinderya. Wala pa kami sa kalahati nun dahil 10:00 na rin kami nakaalis. Nung una, puro pa kami kwentuhan at tawanan hanggang sa mapagod na rin ang mga bunganga namin. Nung malapit na kami,
Tsaka pa ako nakaramdam ng kakaiba sa sasakyan. Nagkakaroon na siya ng problema sa makina at bigla na lang yung huminto at ayaw nang mag-start. Hoy, Ken! Ano to? Bakit biglang namatay yung makina? Nako! Nasobra na yata. Baka natuyuan ng tubig yung radiator. Yan na nga ba sinasabi ko may mangyayari na eh. Chill lang. May dala tayong tubig. Teka lang. Gago. Yung tubig na dala natin, pang-inom lang. Hala kayo, paano na yan? Malapit ang dumili mo. Wala tayong choice kundi maglakad. Hindi na rin naman kalayuan yung papasok ng gubat sabi sa mapa eh. Iwan na lang muna natin tong sasakyan dito. Hindi naman siguro mawawala. Wala naman akong nakikitang ibang bahay na malapit eh. Eh sino ba naman kasing titira sa ganito kaliblib na lugar? Parang wala na tayo sa kabihasnan eh. Seryoso, Insan. Mukhang delikado to. Baka may mga ligaw na hayop dito. O baka may aswang. Tigilan nyo nga yung mga aswang tsaka negan yung pag-iisip. Walang aswang. Puro kababalaghan lang yan ng mga matatanda. Mga kwento lang nila yan para matakot ang mga batang lumabas. Lalo na kapag gabi. Bakit para may umiiyak? Ha? Wala naman ah. Oh, ayan o. Sabi ko na nga ba may umiiyak eh. Baka may tao lang sa malapit. O baka pusa lang yan na ngumingiyaw. Hindi, malinaw eh. Babae talaga yon. Hindi kahit anong hayop. Umuulit. Oh my God, naririnig niyo? Tara na nga lang. Bilisan na natin bago pa tumindi tong trip na to. Gusto ko nang bumalik. Hindi ko gusto tong lugar na to, Kin. Babe, malapit na tayo. Konti na lang. Ayoko na. May naramdaman akong sumusunod sa atin. Wala yan. Huwag kang paranoid. Hindi ako paranoid. May malamig na hangin sa batok ko. Rona, huwag kang sumigaw. Baka makabulaho tayo rito ng kung ano, kung sisigaw ka ng sisigaw. Eh kung may buhay nga rito pero hindi tao, anong gagawin niyo, ha? Baka mamaya dito pa tayo mamatay. Hindi na tayo matagpuan ng mga pamilya natin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo naman na. Sa ginagawa natin to at sa mga trip nyo, para na rin natin nilalagay ang isang paa natin sa hukay. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari dito. Pwede ba? Kung ayaw mong tumuloy, umuwi kang mag-isa mo. Kaming dalawa na lang ni Ken ang tutuloy. Sinasayang mong effort namin magmaneho ng malayo at mag-isip ng gagawin namin eh. Kung natatakot ka pala, eh di sana una pa lang umayaw ka na, di ba? Ngayon, aarte ka ng ganyan. Insan, tama na. Huwag mo rin naman pagtaasan ng boses, Rona. Nakakainis eh. Babe, kumalma ka na rin. Kasama mo naman ako eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman kita pababayaan dito kahit anong mangyari. Ayaw kong malagot ako sa pamilya mo pag may nangyaring masama sa'yo. Kahit simpleng galos lang. Oo na. Basta Kin, sinasabi ko sa iyo oras na may ibang mangyari sa pupuntahan natin, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka. Lah, huwag naman sana tayong umabot sa ganyan. Nagkakatuwaan lang naman tayo eh. Nakakatuwa ba yung ganito? Para natin pinapain yung sarili natin sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Babe, walang ganon. Sa isip lang yun, okay? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Tsaka magdadasal naman tayo bago pumasok. Sana ginawa na natin yan bago pa tayo pumasok dito sa gubat. Napailing na lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko po talaga gusto ang mga babaeng katulad ni Ronalie na masyadong maingay at matalak. Pilit ko na lang itinatago ang inis ko at gusto ko na lang silang iwanan dalawa. Pero natatakot din naman po akong tumuloy mag-isa. Wala na akong ibang nagawa kundi ayusin ang camera ko. Dahil magsisimula na akong mag-record ng mga video habang naglalakad pa lang kami sa gubat. Nakahinto lang kami. Inaalo pa rin ni Joaquin si Ronaline. Hanggang sa maya-maya pa, narinig na naman namin ang isang malakas na sigaw ng babae na umaalingaw-ngaw sa buong gubat. See? Yun palang sigaw na yun. Sapat na yung sign na wag na natin ituloy ito eh. Ikaw na rin naman ang nagsabi. Sinong titira sa ganitong kaliblib? Paano naman magkakaroon ng tao rito kung wala tayong nakikitang bahay, di ba? Tama si Ken. Binibigyan ka na namin ng pagkakataon na kung gusto mong umuwi na, pwede naman. Hindi ka naman namin pipigilan. At sa tingin mo naman,
Hahayaan ako ni Joaquin umuwing mag-isa? Sino ba sa tingin mo pipiliin niyang samahan sa ating dalawa? Ano ba kayo? Tumigil na nga kayo. Umuwi na lang kayo parehas. Kung mag-aaway lang din naman kayo. Iniipit niyo akong dalawa sa gitna eh. Bahala kayo dyan. Okay, fine. Total, nasimula naman natin tong casting trip na to eh. Sige na. Sana lang walang mangyari masama just to prove my point. Para mo kasi minamanifest eh. Di mo lang talaga maintindihan ang gusto kong sabihin. Or mas maganda yata sabihin ayaw mong intindihin. Okay mga kapinsan, nandito na naman po ang mga pinsan nyong sina Angelo at Joaquin. Of course, kasama rin natin si Ronaldine. Nandito kami ngayon sa gitna ng kung anong klaseng gubat to, papunta dun sa sinasabi nilang abandoned mansion. Medyo creepy, madilim at sobrang tahimik. Hindi ko alam kung magandang ideya itong gawin pero nandito na kami eh. So bahala na si Batman. Samahan niyo po kami mag-explore dito, guys. At kung talaga bang kaya namin magstay ng buong gabi sa lugar na hindi naman kami pamilyar, kakayanin kaya namin? O mapapauwi agad kami ng hindi oras? Ang dilim talaga, Kin. Hindi ko gusto to. Para may nakatingin sa atin kahit saan tayo lumingon. Perfect yan. Mas nakakatakot na kapag ganyan. Mas magiging believable tayo sa vlog. Wala akong pake kung believable o hindi, Angelo. Gusto ko lang makalabas dito ng buhay. Babe, kalma lang. Makakalabas tayo rito ng buhay, okay? Eh di kapag nagkaroon kahit katiting na problema, aalis na rin tayo agad. Hindi na tayo magtatagal hanggang bukas ng umaga. Sige. Promise mo yan, ha, Kin? Promise. Nakahinga ako ng malalim nang medyo tumahimik si Rona. Binuksan ko pa yung ilaw ng kamera at sinigurong nakafocus sa paligid. Wala kang maririnig kundi hampas ng hangin at langit-ngit ng mga tuyong sanga sa ilalim ng mga yabag namin. Ang tanging ilaw lang namin, yung flashlight ni Joaquin at yung maliit kong LED sa kamera. Mga ka-vloggers, kung makikita nyo lang to sa video, literal na parang scene sa horror movie. Wala kang ibang maririnig, kundi hangin at mga kuliglig. Grabe, sobrang eerie. Kung makikita nyo lang ako ngayon, nagtataasan lahat ng balahibo ko sa katawan. Kaya nga eh. Parang dati napapanood ko lang tong mga ganito sa movie. Ngayon, ginagawa na rin natin. Naiisip ko tuloy na biglang may lalabas dyan sa madilim na gubat. Sige nga, Ken. Baka gusto mong sabihin sa mga viewers kung bakit natin pinasok tong kalokohan na to. Aba, ikaw nakaisip nito insan eh. Ayaw ko nga sana pero sayang din naman ang pagkakataong magkaroon tayo ng ganitong vlogs. Pero exciting, di ba? Imagine mo, 3 vlogger na naglalakad sa gubat papunta sa mansyong may history ng isang pamilyang pinatay. Perfect Halloween content to, di ba? Uy, huwag mong babanggitin yung mga pinatay. Baka lalong matakot tong isa. Hindi ako natatakot. Naiinis lang ako lalo. Umikot-ikot pa kami ng ilang minuto. Rinig ko pa rin ang yabag naming 3. Habang lumalalim ang gubat, parang mas lumalamig din ang hangin. Mabigat. Parang may mga matang nakabantay sa aming hindi namin nakikita. Ilang beses na kaming umikot, pero parang may mali. Insan, sigurado ka bang tama to? Parang umiikot lang tayo eh. Sigurado ako, ayon sa GPS, nasa tamang direksyon pa naman tayo. Medyo spotty lang siguro signal. Baka hindi lang signal mo may problema, pati utak mo. Kanina pa tayo naglalakad pero pabalik-balik lang tayo sa punong to, oh. Oo nga. Parang familiar na tong malaking ugat na to eh. Eh baka magkakapareho lang ang itsura. Kin, please, umuwi na tayo. Hindi to safe. Wag muna babe. Konti na lang siguro to. Malapit na tayo. Tiwala ka lang. Habang nag-uusap sila, may napansin akong mahinang tunog mula sa di kalayuan. Parang mga boses. Una, akala ko dahil sa hangin lang. Pero nang tumagal, malinaw na mga salita ang naririnig ko na tila may tono. Naririnig niyo yun? Ano yun? Parang may kumakanta? Hindi kanta yan. Parang dasal? Dasal? Sa ganitong oras? Mukhang marami sila. O baka nag-e-echo lang. Pakinggan ninyong mabuti.
Ano yun, Kin? Latin ba yan? Parang dasal pero kakaiba. Hindi ko alam, babe eh. Pero hindi na ako komportable rito. Hindi. Kailangan natin itong i-record. Maganda kung isasama natin yan sa content. Kung mare-record natin ng malinaw ang audio. Angelo, tigilan mo yan ha. Hindi na to content. Delikado na to. Insan, huwag ka munang pumunta dyan. Magtago muna tayo. Oh my God, Kin! Papalapit sila. Narinig mo? Dumapa tayo! Napadapa kami sa makapal na damo. Pinatay agad namin ang flashlight at ilaw ng kamera. Pero nanatili yung nagre-record. Maya-maya pa, natanaw namin ang mga taong naglalakad habang may hawak ng mga kandila. Nakasuot sila ng itim na kapa at may taklob sa ulo. Ang dugo ng mga humahamon sa dilim, muling ibabalik sa lupa. Shit, Kin. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Pero parang ritual nga to. Huwag muna tayong gumawa ng kahit anong ingay hanggang sa mawala sila. Ang galing. Nakukuhanan to ng camera. Para na talaga tayong nasa movie. Gago ka ba? Hindi to pelikula. Totoo to. Susubukan kong mas lumapit. Baka sakaling makita sila sa camera. Shh! Jello! Dito ka na lang! Sino yan? Narinig tayo. Tago! Bilis! May mga dayuhan. Huwag silang hayaang makaalis. Kin, ang lapit lang nila sa atin. Takbo! Kin, nasan ka? Dito! Dito sa kanan! Rhoda, bilisan mo! Halos hindi na ako makahinga sa takot habang tumatakbo kami. Sa likod namin, maririnig ang mga yabag at marami sila. Hindi ko na alam kung saan papunta. Basta ang alam ko lang, kailangan naming makalayo doon. Tumakbo kaming tatlo ng walang lingunan hanggang sa biglang lumiwanag sa dulo ng landas. May malaking estruktura. Nang makalapit kami, halos hindi kami makapaniwala. Napakalaki ng mansyon, mga haliging bato, mga nagtataasang bintana na natatakpan ng mahahabang kortina at may mga ilaw sa loob na bukas pero namamatay sindi. Nasaan na tayo? Nandito na tayo sa mansyon, Insan. Putik. Yan na yung nasa article. Nakakatakot pero ang ganda. Parang nasa ibang panahon tayo. Ang laki nito. Parang buhay yung bahay, oh. Mukhang hindi naman abandonado, ah. Angelo, sigurado ka bang walang nakatira rito? Wala na dapat. Sabi sa nabasa ko, abandonado na to. Pero bakit may ilaw? Sino nagbabayad ng kuryente rito? Huwag na tayong pumasok. Tara na, umalis na tayo. Hindi na pwedeng bumalik sa gubat, babe. Nandun na panigurado yung mga tao. Dito na lang muna tayo magtago. Oo, pasukin natin to. Kung may tao man, baka sakaling tulungan tayo. O baka lalo tayong ipahamak. Wala tayong choice. Halika na! Paglapit namin sa pinto, dahan-dahan ko yung itinulak. Maingay, parang bakal na matagal nang hindi nabubuksan kaya lumalangit-ngit. Sa loob, tumambad ang malawak na bulwagan. Grabe. Ganito palang itsura ng loob nito. Mga pinsan, kung nakikita nyo lang to ngayon, di nyo iisipin na totoo to. Pagkatapos naming makarinig ng mga nagdadasal, dito na kami napadpad. Angelo, tigil mo na yung vlog mo ha. Sandali. Isasara ko muna yung pinto. Baka matuntun tayo ng mga tao kanina. Bakit biglang tumigil yung ihip ng hangin? Parang tumahimik nga bigla, ah. Huwag muna tayong gagalaw. Bakit kaya may kuryente pa rito? Hindi ko alam. Baka may linya pa rin ang kuryente rito. Kuryente? Sa ganitong bahay na 40 taon ang inabandona? Shh! May naririnig ako. Saan? Sa itaas. Para may umiiyak. Tsaka para may mga naglalakad. Ayan o. Sabi ko na nga ba may umiiyak? Hindi ko alam kung tao yan umulto. Pero kailangan natin tumakunan. Jello, please.
Hindi to oras ng content. Itigil mo muna yan. Oh my God, Kin! Parang batang babae. Lumingon ako sa itaas. Ang tunog nanggagaling mula sa dulong pasilyo. Sumasabay pa sa bawat tikbi yung pag-flicker ng ilaw. Para bang may ritmo ang takot. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Kin, umalis na tayo please. Ayoko na rito. Kalma ka lang, babe. Hindi tayo pwedeng tumakbo basta-basta. Baka mas lalo tayong mapahamak. Bakit tumigil yung iyak? Di ko alam. Nawala ng ilaw! Yung flashlight niya nasa nabuksan niyo, dali! Shit, ang dilim. Sandali. Peste, ayaw pa gumana eh. Jello, nasan ka? Hindi ko kayo makita, Rona. Babe! Babe, sumagot ka! May humihinga sa likod ko. Rona, huwag kang gagalaw. May anino sa pader! Sabay-sabay kaming napayuko nang pumutok ang isa sa mga ilaw sa kisame. Sumabog ang bubog sa paligid. Sa gitna ng dilim, ramdam kong nanginginig na si Rona. Hinawakan siya ni Joaquin habang ako naman ay patuloy na nagre-record kahit hindi ko alam kung bakit. Ilang segundo lang, biglang bumukas ulit ang mga ilaw. Isang malakas na flash, tapos naging steady na. Nasilaw kami sandali. Pagmulat ko ng mga mata ko, may nakatayo ng lalaki sa tapat ng hagdan. Anong ginagawa niyo rito? Sino ka? Ako ang dapat na nagtatanong yan sa inyo. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Pasensya na po. Hindi po namin alam na may tao pa palang nakatira rito. Hindi po kami magnanakaw. Vlogger lang po kami. Vlogger. Anong kabaliwan yan? Trespassing ang ginagawa ninyo. Hindi ba kayo tinuruan ng respeto at basta-basta kayong pumapasok sa mga pribadong pagmamayari? Sir, akala po namin abandonado na. Sorry po talaga. Abandonado? Hindi lahat ng tahimik na lugar. Walang buhay at walang nakatira. Sir, hindi na po mauulit. Aalis na po kami. Hindi na kayo pwedeng umalis. Anong ibig niyo sabihin? Para sa mga amo ko, bisita na nila kayo. Napatingala kami ng sabay-sabay. Ang mga ilaw muli na namang nag-flicker. Bawat hakbang na naririnig namin, bumibigat ang hangin. Ang chandelier, bahagyang gumagalaw na parang may puwersang umuuga. Isang lalaking matangkad ang nagpakita. Nakaitim na balabal, mahaba ang laylayan, parang galing pa sa ibang panahon. Maputla ang balat, sobrang kinis, pero parang malamig. Animoy kulay ng patay. Nang tumama ang ilaw sa mukha niya, halos mapatigil kami sa paghinga. Pula ang mga mata niya at may pangil siya. Mahahaba ang kanyang mga kuko. May hawak na basong pang-alak na naglalaman ng pulang likido. Diyos ko. Sino ka? May mga bisita pala akong hindi naasahan. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako, si Don Alvaro. Pasensya na po, Don. Hindi po namin sinasadyang pumasok. Hindi lahat ng pumapasok dito ay nakakaalis pa. Ilang beses nang may nangahas na pumasok dito. Mga katulad ninyo. At wala di isa sa kanila ang matagumpay na nakalabas. Kin, hindi tao yan. Rona, Angelo, dahan-dahan na tayong umatras. Don Alvaro, sila po ay Hindi mo na kailangang ipaliwanag, Kiko. Nakikita ko na. Mga nilalang na naligaw. Sir, aalis na po kami. Hindi po talaga namin sinasadya na pumasok dito sa bahay niyo.
Hindi ako sigurado kung papayagan pa kayo ng bahay ko na umalis. Si Don Alvaro, unti-unti nang lumapit sa amin. Sa bawat hakbang niya, nag-iiba ang temperatura ng paligid. Para bang sumisikip ang hangin. Si Mang Kiko, nakatingin lang sa sahig. Parang takot ding magsalita. Nanlamig ang batok ko. Ang mga mata niya, kumikislap sa ilaw na namamatay sindi. Si Rona, halos di na makahinga. Si Joaquin, nakaharang sa harap namin, nanginginig din. Hindi ko alam kung anong dapat naming gawin. Tumakbo o manalangin. Hindi ko na kayang magpanggap. Ano ba yan? Pinagtitripan niyo po ba kami? Pasensya na kayo. Ang titigas ng mga mukha ninyo. Mga takot na takot. Nakakatawa kayong tatlo. Don Alvaro, baka po. Kiko. Relax ka lang. Hindi mo ba nakikita? Natakot sila sa costume ko. Costume po? Oo. Halloween ngayon, hindi ba? May kasiyahan kami sa itaas. Doon sa 3 palapag. Kaya ganito itsura ko. Para sa aming party. Nakita ko rin kayong paparating kanina. Nasilip ko kayo sa bintana, kaya inutusan ko itong si Kiko na takutin kayo. Kaya patay sindi ang ilaw. Pati na rin yung narinig niyong umiiyak kanina. Recorded audio lamang. Ay, akala ko naman totoo na. Nako sir, muntik na kaming himatayin sa takot. Kami yatang na-prank mo eh. Ganun talaga kapag realistic. At yung mga mata, contact lens lang. Pati tong kuko. Gawa sa rubber. Don, baka masyado silang natakot. Baka kailangan na rin nilang umalis at may mga bisita pa kayo. Hindi, Kiko. Hindi tayo bastos dito. Bisita natin sila. Bukas naman ang pintuan ko sa mga naliligaw. Sir, so hindi po pala abandonado tong mansyon? Abandonado? Saan nyo nakuha yung kwentong yan? Ako ang may-ari nito. Sino mang nagsabing iniwan ko na ang bahay ko? Baka nababaliw na. Pero sir, sa Internet? Puro imbento. Alam nyo naman ang mga tao. Gustong may misteryo lagi. Sabi po dun, pinatay raw po ang pamilyang may-ari nito kaya wala nang nakatira. Di ano ang tawag ninyo sa akin? Iba na talaga ang nagagawa ng internet sa mga tao ngayon. Masyado mga tuso para gumawa ng kwento. At masyado naman kayong tanga para maniwala agad. Hindi ko alam kung maiinsulto ako sa sinabi niya. Kaya naman napalingon na lang ako sa paligid. Doon ko lang napansin ng maayos ang mga nasa dingding. May mga painting ng family portrait. Isang lalaking nakaupo sa upuan, isang babaeng may hawak na pamaypay, mga batang nakangiti. Pero habang tumatagal, parang ibang klaseng ngiti yung nakikita ko. Masyadong pilit at masyadong tuwid ang mga tingin nila. Ang ganda ng mga painting niyo, sir. Yan. Mga alaala ng kabataan namin yan. Yan ang pamilya ko. Ang laki po ng bahay niyo, sir. Hindi nakakapagtaka kung maraming haka-haka tungkol dito. Oo, napakalaki nga. At ngayong nandito na kayo, bakit hindi kayo sumama sa aming party? Baka po nakakaabala kami. Nonsense. Hindi kayo abala, kayo ay mga bisita. Tara, sumama kayo sa itaas. Ano nga palang mga pangalan nyo nang maipakilala ko kayo sa kanila? Ako po si Joaquin. Ito naman po ang girlfriend kong si Ronaldine. At ang pinsan ko po si Angelo. Sir,
Sigurado po ba kayo hindi kami nakaka-estorbo sa inyo? Hindi. Kayo pa. Matagal na rin akong hindi nagkakaroon ng mga kabataang bisita. May mga tao nga. Pero kanina, mukha naman talagang walang tao rito, di ba? Tapos ngayon may party pala. Wala naman tayong ibang naririnig kanina. Baka pinatahimik sila ni Don kanina. Kasi nga, tatakutin tayo. Habang paakyat kami, ramdam ko ang lamig sa hangin. Ang bawat baitang ng hagdan, parang may mga matang nakatingin mula sa mga dingding. Pagdating namin sa itaas, napanganga kami. Nasa malaking bulwagan kami. Maraming tao, pawang nakaitim na cloak, tulad din ni Don Alvaro. May ilan pang nakamaskara. Pero kita rin ang mga pangil dahil kalahati lang ng mukha nila ang natatakpan. May mga kandila sa bawat mesa, may kortinang pula, at sa gitna, isang mahabang lamesa na puno ng pagkain at mga baso ng alak. Mga kaibigan, may mga bisita tayo ngayong gabi. Galing pa sila sa malayo. Naligaw pero nakarating dito. Sina Angelo, Joaquin at Ronaldin. Oh, kay gaganda at kagagwapo naman ng mga kabataan ngayon. Welcome, ihot iha. Ako si Doña Gracia. Magandang gabi po. Ang ganda po ng lugar nyo. Salamat, iha. Makisalo lang kayo rito sa amin. Huwag kayong mahihiya. Talagang nagsagawa lang kami ng ganitong party para magkasiyahan. Pero hindi rin naman namin intensyon na bastusin ang araw ng mga patay. Ayos lang ho. Wala naman pong problema sa amin. Sana hindi kayo natakot ng husto sa asawa kong si Alvaro. Oh, ano pang hinihintay nyo? Maupo na kayo. Sayang ang oras kung puro kayo salita dyan. Nandyan ang alak, uminom kayo. Ano ka ba naman, Doña Salve? Huwag ka naman masyadong masungit sa mga bisita natin. Sige na, mga ihot-iha. Maaari niyong gawin ang kahit anong gusto niyo rito. Nako, salamat po. Pero hindi na po sana kami magtatagal kasi Huwag kayong maarte. Gabi ng kasiyahan ito. Hindi na para tumanggi pa kayo dahil nandito na rin naman kayo. Pagpasensyahan niyo na siya. Ganyan lang yan talaga. Matagal lang masungit, pero mabait yan sa totoo. Opo. Oh, sige na. Kumuha na kayo ng alak. Tikman nyo ang espesyal naming red wine. Grabe. Parang dugo sa kapal ah. parang mas malapot nga kaysa normal na wine. Hindi kaya ano to? Ah, napaka-imaginative nyo naman mga bata. Secret recipe yan ng pamilya namin at ganyan ang kinalabasan. Hindi yan basta-basta mabibili sa kahit saan. Tinanggap namin ang mga baso. Nagkatinginan lang kami. Ang kulay ng likido ay masyadong matingkad na pula at habang tinatamaan ng ilaw, parang may maliliit na bagay na kumikislap sa loob noon. Oh, bakit parang takot kayong inumin? Hindi yan lason. Hindi po. Siyempre po, first time naming matitikman kaya medyo nag-aalangan. Sige na, uminom kayo para sa pagdating nyo rito sa amin. Welcome sa aming tahanan. Sana'y magustuhan nyo ang gabing ito. Kampay para sa mga bisita! Para sa mga bisita! Uminom ako ng konti. Matamis siya, pero may kakaibang aftertaste. Parang metal. Si Rona, tahimik lang. Nakatingin sa paligid. Sa dulo ng bulwagan, napansin kong may mga painting din. Katulad ng nasa baba. Pero iba na yung mga mukha.
Sa bawat larawan may kahawig sa mga taong nasa party. Parehong mukha. Pareho ding ngiti. Para bang hindi nagbago kahit mukhang ilang dekada na ang lumipas. Ano mga kaibigan? Handa na ba kayo sa tunay na kasiyahan ngayong gabi? Handa na! Kin, gusto ko nang umuwi. Sandali lang, babe. Sandali lang. Hahanap lang tayo ng tiyempo. Nakakahiya naman kung bigla-bigla tayong magpapaalam na aalis. Tama si Joaquin Rona. Maya-maya siguro. Abala si Don Alvaro makipag-usap sa ibang mga bisita. Mukha silang mayayamang lahat. Lalo na ang mga babae na masyadong sopistikada at mukhang masyadong kalkulado ang mga galaw. Maya-maya pa, lumapit ulit siya sa amin. Ano? Kumusta naman kayong tatlo? Nag-enjoy ba kayo? Ang saya pala rito, sir. Hindi namin inakalang may ganitong party sa gitna ng gubat. Marami talagang hindi nakakaalam. Taon-taon kaming nagdiriwang ng Halloween dito. Tradisyon ng aming pamilya. Parang ang saya nga po. Ang dami niyong bisita. Ang gaganda pa ng mga suot niyo. Halatang pinagplanuhan niyo talaga. Nakakatuwa kayong tatlo. Bakit nyo nga ulit naisip pumasok dito sa gubat? At paano nyo natunton ang mansyon namin? Kasi po, vlogger po kami. Nag-explore din po kami minsan ng mga lugar na may misteryo o kwento. Nakita lang namin yung article tungkol sa mansyon tapos ayun, sinubukan po namin puntahan. Vlog! Yung mga kumukuha ng video sa sarili? Aba, kakaiba rin kayo. Mga tao talaga ngayon, kung ano-ano na lang ang naiisip gawin, kahit kahihiyan. Pasensya na po kung nabulabog namin kayo. Akala po kasi namin, abandonado. Walang problema yon. Hindi ako nagagalit sa mga matatalinong kabataan. Lalo na kung mahilig sa adventure. Basta't marunong kayong magpaalam, pagdating nyo at pagalis. Nakakaya nga po talaga. Pero buti na lang po mabait kayo. Syempre, lahat ng bisita, welcome dito sa aming mansyon. Unti-unti kaming napanatag. Parang nabura yung kaba namin. Sa halip na katatakutan, naging parang simpleng meet and greet lang ang eksena namin doon. May mga nagtatawanan, nagkakwentuhan, at kung hindi ko lang alam kung saan kami naroon, iisipin kong normal lang ang lahat. So mga bata, ano nagplano ninyo rito sa vlog? Sir, plano lang po namin mag-document ng exploration. Pero kung okay lang po, baka isama namin tong party sa content kung papayag kayo. Basta wag lang bastos ang lalabas sa internet nyo. At kung pwede, i-blur nyo ang mukha namin kung talagang makukuhanan nyo nga kami. Hindi po, ma'am. Puro wholesome lang naman po. Ay nako, hayaan mo na silang mag-record. Maganda yan. Para kung sakali man, panoorin natin sila. Tama ka, Gracia. Sige, kung gusto nyong mag-vlog, walang problema. Tumawa lang kami. Pero habang nagkukwentuhan, napansin kong tahimik si Mang Kiko sa isang sulok. Hindi siya nakikikain o nakikisalo. Nakatingin lang siya sa bintana. Parang may inaabangan. Nang buksan ko ang kamera ko para kumuha ng mga video, nagtaka ako kung bakit madilim ang nagiging kuha nila. Sinubukan kong punasan ang lente ng kamera, pero malabo lang talaga. Insan, tingnan mo to. Nag-record ako pero malabo. Pinunasan ko naman yung camera. Baka naman nagasgasan ang lens. Dumapa kasi tayo kanina nabagsak pa yan. Narinig niyo yun? Parang yung sigaw kanina sa gubat. Excuse us for a moment. May kailangan lang kaming tingnan. Alvaro, baka hindi mo na Hindi, kailangang... Gracia,
Mukhang sa gitna ng gubat galing. Baka may nangyaring kakaiba. Pumaroon tayo. Naiwan kaming tatlo sa mesa. Ang mga bisitang masigla, sabay-sabay na natahimik at nagsialis. Sumunod sa Don. Kahit si Mang Kiko ay umalis din. Hindi namin alam kung bakit kinailangan lahat pa sila ang tumingin doon sa pinanggalingan ng sigaw. Hanggang sa lumipas na ang halos isang oras, wala pa ring bumabalik ni isa sa kanila. Ang taga nilang bumalik, no? Oo nga. Akala ko sandali lang nilang titingnan yung sigaw na yon. Baka nag-chat pa sa labas kung may nasugatan o kung ano. Ang weird lang. Pati mga bisita biglang natahimik. Oo nga. Parang sabay-sabay silang kinabahan. Jello, magsimula na tayo mag-vlog dito sa buong mansyon habang wala sila. Sayang yung footage kung wala tayo makuha ang kakaiba. Para pagbalik nila, magpaalam na rin tayong umalis. Di naman pala totoo yung nabasa nyo sa internet. Sure. Pero ingat tayo ha. Baka bawal galawin itong mga gamit nila eh. Tara, libutin natin saglit tong lugar. Baka may interesting shots para sa outro. Pero alam nyo, pamilyar yung boses ni Doña Gracia at Doña Salve. Parang sila yung narinig natin nagre-ritual sa gubat. Sigurado ka ba dyan? Oo, medyo. Tahimik ang buong mansyon, pero hindi yung tahimik na komportable. Parang bawat hakbang namin ay naririnig hanggang kisame. Ang mga ilaw ay kumikislap paminsan-minsan, at bawat kislap may aninong dumadaan sa mga dingding. Ang daming pinto dito. Baka may secret room. Huwag ka magbubukas ng pinto basta-basta, Rona. Curious lang naman ako, Kin. Sige na nga. Buksan mo na lang saglit. Silip lang tayo. Kung may multo, baka makakuha pa tayo ng viral content. Ang hilig mo talaga sa kababalaghan, Jello. Kapag ako namatay sa takot, kasalanan mo to. Nagsimula siyang magbukas ng mga pinto, isa-isa. Luma ang mga silid, pero mukha namang normal. Mga lumang kama, kortinang kupas, at cabinet na amoy alikabok. Ngunit sa bawat pagbukas, may kakaibang presensyang dumadaan sa batok ko. Dito sa kabila. Baka mas interesting. Rona, baka personal lang kwarto yan. Huwag masyado. Relax ka lang. Di naman siguro sila magagalit kung sisilipin lang natin saglit. Sino kaya yung mga nasa painting sa hallway, no? Parang kamukha nila Don Alvaro pero mas bata. Napansin ko nga rin. Pero teka, parang wala silang pinagbago kahit lumang-luma na yung frame. Rona! Huwag ka masyadong lumayo sa amin ni Jello! Baka bigla na lang may humila sa'yo dyan. Hindi ako natatakot! Ken, sa tingin mo itutuloy pa ba natin yung prank kay Rona? Hindi ko alam insan eh. Parang ang weird ng lugar. Baka hindi na safe magloko rito. Sayang din, no? Maganda pa naman yung build-up kanina. Oo nga. Pero iba tong pakiramdam ko eh. Parang may nakatingin sa atin kahit walang tao. Paano kung gawin na lang natin simple? Like yung may narinig tayong iyak tapos patayin natin yung ilaw. Rona! Putek! Anong nangyari? Diyos ko po! Ano to? Rona, nasan ka? Dito! Dito sa dulo ng pasilyo! Ken! Jello! Huwag kayong lalapit! Bakit ano yan? Dugo! Ang daming dugo! Halos mabingi ako sa sigaw niya. Pagbukas namin ng pinto, natigilan kami. Ang ilaw sa kisame ay kulay dilaw at kumikislap. Pero sapat para makita namin ang nasa harap. Sa gitna ng silid, may mga katawang hiwa-hiwalay. Mga braso, binti, ulo, pinagsama-sama lang sa iisang sulok. Ang dugo, halatang sariwa pa. Dumadaloy sa sahig, umaagos sa ilalim ng mga paa namin. Diyos ko! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Putek! Sinong gumawa nito? Hindi tayo dapat nandito!
Jello, yung camera mo, patayin mo! Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Ano yun? May naririnig ako papalapit. Anong ginagawa niyo rito? Mang Kiko? Pasensya na po, sir. Hindi po namin alam na bawal pumasok dito. Nagulat lang po kami. May mga katawan dito. Hindi dapat kayo nandito. Mang Kiko, anong nangyayari? Bakit may mga putol na katawan dito? Ano bang klase ng mga tao kayo? Doon ko siya nakita ng malinaw. Si Mang Kiko, nakatayo sa may pinto. Hawak ang isang malaking kutsilyo. Tumutulo pa ang dugo sa dulo ng talim. Hindi ko alam kung sa kanya galing ang dugo o sa mga katawan ng nakita namin. Pero takot na takot kami habang malamig siyang nakatingin sa amin. Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis na kayo habang may oras pa. Pero, Huwag na kayong magtanong. Lumabas na kayo ngayon din hanggat hindi pa sila nakakabalik. Ano ba kayo? Ano ba sila? Mga aswang sila. Kaya umalis na kayo bago pa sila makabalik. At gawin kayong mga alay. Nanginig ang kamay ko habang pinapanood siyang dahan-dahang lumapit. Ang kutsilyo niya kumikintab sa ilalim ng ilaw. Wala akong marinig kundi tunog ng dugo na tumutulo sa sahig at mabigat naming paghinga. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Yung mga bangkay sa sahig o yung titig ni Mang Kiko na parang alam na niya kung sino ang isusunod habang wala ang mga amo niya. Takbo, Rona! Jello, bilis! Shit, hindi ako makapaniwala, Insan. Yung mga katawan. sabi ko na nga ba hindi normal yung mga tao rito. Hindi ko alam kung saan ang daan palabas. Ang daming binto! Dito sa kaliwa. Ayoko na! Ayoko na! Huwag kang titigil, babe. Konti na lang. Makakalabas din tayo rito. Baka may backdoor. Paano kung lahat ng daan palabas? Sinarado nila para hindi tayo makaalis sa makatakas. Hindi tayo mamamatay rito. Mabilis kaming lumabas ng mansyon. Ang hangin sa labas, mas malamig at mas mabigat. Hindi na namin inisip kung may humahabol o wala. Basta tumakbo lang kami. Kahit hindi na namin alam kung saan papunta ang tinatahak naming daan. Jello! Kin! Ang dilim! Hindi ko na makita yung daan! Sige lang. Diretso lang. Huwag na kayong lumingon. Parang bumabalik lang tayo sa pinanggalingan natin. Imposible yon. Kanina pa tayo tumatakbo. Sabi ko na nga ba may mali sa lugar na to. Hindi normal yung mga tao doon. Lahat sila parang patay pero buhay. Rona, huwag ka nang sumigaw. Baka matundun pa nila tayo. Paano hindi ako sisigaw? Nakakita ako ng katawan ng walang ulo, Kin. Tapos gusto mo manahimik pa ako? Kumalma kayo. Makakahanap din tayo ng labasan. Dito tayo. May bakod o parang pader. Akyatin natin. Hindi ko maabot. Ang dulas. Baka sa kabilang side may butas. Teka, bakit parang... Huwag mong sabihin. Nang tumingala kami, natigilan kaming tatlo. Sa harap namin, nakatayo ang parehong mansyon, parehong bintana, at parehong malaking pintong kulay itim. Hindi to pwede mangyari. Parang bumalik lang tayo. Hindi pwedeng totoo to. Tumakbo tayo ng dire-diretso. Anong klaseng lugar to? Para tayo pinaglalaruan. Naloko na. Hindi pwedeng hindi tayo makahanap ng daan paalis dito. Kailangan natin gumawa ng paraan. May narinig ako na sa probinsya namin. Kapag hindi ka makalabas sa isang lugar na paulit-ulit mong nakikita, kailangan mo baliktarin ang suot mong damit. Ano? Baliktarin yung damit nyo. Baka may nilalang na nanggugulo sa dinadaanan natin. Huwag mong sabihin paniniwalaan mo yan. Wala namang masama kung susubukan natin, Jello. Sige na. Susubukan lang naman natin. Gawin na lang natin. Ayan, baliktad na. Sige, tumakbo ulit tayo. Sana'y gumana ito. Kapag bumalik pa rin tayo rito, wala na talaga tayong magagawa. Kita niyo yung punong may malaking ugat? Tandaan niyo yan. Oo, pagdadaanan natin ulit yan. Nandito na naman tayo. Pagtingin namin,
Nasa harap na naman namin ang mansyon. Halos hindi na kami makahinga sa matinding hingal, pero dun pa rin kami bumagsak. Tila wala na talagang paraan para makaalis kami sa lugar na yon. Paano nangyari to? Hindi to posible! May sumpa tong lugar na to. Hindi na talaga tayo dapat na pumunta rito eh. Ayoko na, Jello. Ayoko na. Huminga ka lang, babe. Kalma lang. Baka ilusyon lang to. Pagod lang siguro tayo. Hindi to ilusyon. Huwag mo nang i-gaslight ang sarili mo, pati na rin kami na hindi totoo ang mga nangyayari dito. Una pala sinabihan ko na kasi kayo, di ba? Pero hindi kayo nakinig. Talagang tinuloy niyo talaga tong past and trip na to. Tama na. Tumigil muna tayo. Magpahinga muna tayo saglit. Naupo kaming tatlo sa damuhan sa harap ng mansyon. Wala ni isa sa amin ang makapagsalita. Tanging tunog ng ihip ng hangin at mga kuliglig lang ang maririnig sa paligid. Pakiramdam ko, umiikot pa rin ang paligid ko. Jello, sabihin mo sa akin, totoo ba to? Hindi ba to prank? Hindi niyo ba ako pinaprank? Ikaw na kung prank lang to. Sana natatawa pa ako. Pero hindi ko na alam kung paano pa tayo makakaalis. Sige. Isa pang subok. Baka masyado lang tayo nagmamadali kanina. Sige, kahit ilang beses na subok pa, basta't makalis lang tayo rito. Bilisan nyo. Baka may lumabas na naman. Sinubukan ulit namin, pero sa parehong lugar lang din kami bumagsak. Wala ni isa sa amin ang nagsalita pagkatapos nun. Pero kitang-kita sa mga mukha namin ang matinding pagkabigo. Nakayuko lang kami, hinihingal, habang patuloy na binabasa ng pawis ang mga damit naming binaliktad na namin ng ilang ulit. Sa harap namin, nakatayo pa rin ang mansyon. Tila nakangiti sa dilim. Parang alam nitong pagod na kami at pasuko na rin. Naririnig niyo yun? Ayan na naman, yung mga nagre-ritual. Teka. Huwag niyong sabihin. Oo, yun nga. Yung kakaibang chant. Hindi ba dapat wala ng tao rito? Hindi ko alam. Pero kung sila yung mga aswang na nakita natin kanina. Pero paano kung yun ang daan palabas? Baka kung saan nagaling yung tinig, doon din ang daan palabas. O baka mas mapahamak tayo ron. Jello, may point ka, pero gusto mo ba talaga sundan yan? Kung hindi natin susubukan, dito lang tayo mamamatay. Sige, bahala na. Pero magdahan-dahan tayo. Parang nasa likod ng mga puno. Tara, dahan-dahan lang. Habang lumalapit kami, mas malinaw na ang tunog. Sa gitna ng gubat, may bahagyang liwanag. Mga kandilang nakapaligid sa isang bilog na altar. Doon, nakita namin sila. Diyos ko. Sa dugo ng inaalay, kami muling magigising. Sa ilalim ng dilim, magbabalik ang kapangyarihan. Sa laman ng mga alay, kami lulusog, kami lalakas. Kin, anong ginagawa nila? Para silang nagre-ritual. Tumingin kayo sa harap nila. May babae. Duguan. Yung pulso at leeg niya. Siya yung alay. Yung sinasabi ni Mang Kiko. Hindi na siya gumagalaw. Patay na yata siya. Siya siguro yung babaeng ilang beses nating narinig na sumigaw. Ang mga mukha ni na Don Alvaro, Doña Gracia at Doña Salve ay hindi na tulad nung una naming nakita. Mas malala pa sa costume na sinabi nila. Maputla, malakaliskis ang balat at mas tumalas ang mga kuko. Sa paligid nila, nakaluhod ang ilang bisita, pero tila wala na sa mga sarili at sumasagot na lang sa bawat dasal ng tatlo. Parang mga bangkay na dilat pero walang emosyon. Ang susunod na alay, ang tatlong naiwan sa mansyon. Tayo yun. Rona. Sinabi niya, tayo yung susunod. Hindi. Baka ibang ibig niya sabihin.
Baka yung mga bangkay. Hindi mo pa ba naririnig? 3 lang naman tayong naiwan doon bukod kay Mang Kiko. Tumahimik ka muna. Baka marinig nila tayo. Ngunit huli na. Sa sobrang kaba ni Rona, naapakan niya ang isang sanga. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong paligid. Tumigil ang lahat ng tinig. Sabay-sabay silang napalingon sa direksyon namin. Nakita ko kung paano umangat ang labi ni Don Alvaro. Si Doña Gracia naman, nakatingin ng diretso sa amin, habang ang mga mata niya nagiging pula. Si Doña Salve, hawak pa rin ang kandila, pero dahan-dahan na niyang itinataas, parang may gustong ituro. Hindi ko alam kung oras ba yon o ilang segundo lang. Pero bawat tibok ng puso ko, parang martilyo sa dibdib. Ang liwanag ng mga kandila kumikislap sa paligid. At nang sabay-sabay silang ngumiti, doon ko naramdaman na wala na kaming ligtas sa lugar na yon. May mga bisita na naman tayo. Ayoko na. Ayoko na. Huwag ka munang gagalaw, Rona, please. Kung gagalaw tayo ngayon, tapos na tayo. Takbo na hanggat may lupa! Bilisan ninyo! Huwag kayong liliko! Rona! Sa kanan! Sa kanan! Huwag tayo maghiwa-hiwalay! Pero parang sobrang lapit ang nila sa atin! Oo! Parang nasa likod lang natin sila! Kahit anong bilis ang tubo natin! Putik ang bilis nila. Hindi pangkaraniwan ang bilis na meron sila. Para silang lumilipad! Huwag na tayo puro salita! Tumakbo na lang tayo ng tumakbo! Sa gitna ng dilim, halos wala kaming nakikita. Tanging mga anino at hugis lang ng mga puno. Ang ihip ng hangin parang may kasabay na humahabol na hininga. Hindi ko na maramdaman ang paa ko sa sobrang pagtakbo, pero ayoko ring tumigil dahil baka maabutan na nila kami. Ken! Jello! May lumipad sa taas! May dala akong asin! Ha? Ano? May asin akong dala sa bag just in case! Ano gagawin mo dyan? Isasaboy sa mga halimaw. Sabi ng lolo ko, effective yan laban sa masasama. Ken! Sa likod mo! Asin to, mga hayop! Insan, ulitin mo! Gumana! Umatras yung isa! Sabuyan mo silang lahat! Akin na! Pahingi ako! Dali! Habang napapatigil sila, parang nasusunog ang balat nila! Hindi ko na alam kung saan kami papunta. Basta tumatakbo kami papalayo sa ritual, sa liwanag ng mga kandila at sa mga matang mapupula. Sa bawat hakbang, naririnig ko pa rin ang mga sigaw nila. Halong tawa at galit. Parang gusto kaming lamunin ng buhay. Ang hangin sa paligid, amoy usok at dugo. Sa bawat saboy ng asin, nagiiwan ng amoy na parang nasusunog na laman. Lumilingon ako saglit. Nakita ko silang gumagapang. May ilan pang ang umaakyat sa mga puno. Sinusundan ang bawat hakbang namin. May liwanag sa harap! Saan? Ayan o! Doon sa dulo! Nakikita ko, parang ilaw ng krus. May krus sa itaas. Baka simbahan yan. Tara na, pumasok na tayo dyan! Tumakbo kami nang hindi na lumilingon sa likod. Ang liwanag sa dulo, palapit ng palapit hanggang sa makita namin ang isang maliit na simbahan. Lumang-luma, gawa sa bato, pero may kandilang nakasindi sa altar sa loob. Tila kasisindi lang. Tumigil kami sa gitna ng simbahan. Ang amoy ng lumang kandila at basang kahoy ay bumalot sa amin. May altar sa harap, mga tuyot na bulaklak ng sampagita at ilang mga santo. Jello, ligtas na ba tayo rito? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Ligtas tayo hanggat nandito tayo. Wala silang lakas sa ganitong lugar. Paano kung bumalik sila mamaya? Huwag muna nating isipin yan. Magpahinga muna tayo rito habang nag-iisip ng paraan kung paano natin sila pwedeng pigilan na makalapit sa atin. Ang daming dugo kanina. Yung babaeng inalay nila, hindi ko makalimutan yung mukha niya. Huwag mo nang isipin yun, Rona. Oo. Basta't nakalabas tayo sa gubat. Yun muna ang mahalaga.
kuhanin na lang natin tong mga rosaryong nakasabit. Hiramin muna natin. Matutulungan tayo ng Diyos. Pero bakit ganito para baligtad ang krus? Bilangin mong beads. May bilang yan tsaka kaakibat na dasal. Teka, parang may naglalakad sa labas. Hayaan mo lang. Hindi sila makakapasok dito. Jello, sigurado ka bang walang ibang tao rito? Tahimik naman ah. Mukhang wala namang ibang tao rito. Pero may kandila sa altar eh. Ibig sabihin may nag-aalaga pa rito. Sana pare. Ayoko na makakita ng kung ano pa. Basta wag aswang. May naririnig ako naglalakad. Oh my God! Baka sila yan! Hintayin muna natin. Mag-anak, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Pare? Oo, Iya. Ako si Father Isaiah. Salamat sa Diyos. May tao pa pala rito. Father, pasensya na po. May humahabol po sa amin. Humahabol? Mga tulisan ba? Hindi po. Hindi namin alam. Para hindi tao. Mga aswang. Tama po siya, Father. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Kaya napadpad kami rito. Mabuti at dito kayo napunta. Ang simbahan ay banal na lugar. Walang masama na makakapasok dito. Salamat po. Akala ko katapusan na namin kanina. Wala kayong dapat katakutan kayo, mga anak. Dito ay ligtas kayo. Lumapit siya sa amin. Dala ang isang maliit na lampara. Sa liwanag, nakita ko ang mukha niya. Maamo, kalmado, at may mga matang parang may lalim na hindi ko mabasa. Ang suot niya kulay itim na sutana. Pero may bahagyang mantsa ng parang putik sa laylayan. Hindi ko nalang binanggit yon. Father, may iba pa po ba kayong kasama rito? Wala. Ako lang. Matagal lang hindi dinarayo ang simbahan na ito. Akala ko po may nagbimisa pa rito. May mga bagong sindi po kasing kandila. Ako lang ang nagsisindi niyan. Noon, oo. Nagmimisa pa talaga ako. Pero simula nang tumigil ang mga tao sa pagpunta, ako na lang ang naiwan. Masyado rin kasing malayo ang simbahang ito sa mga kabahayan. Nakikita nyo naman siguro na walang mga bahay rito. Oo nga po, Pater. Totoo po bang hindi makakapasok ng mga masasamang nilalang sa loob ng simbahan? Walang nilalang na makakapasok kung hindi ko gugustuhin. Ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon sa kanyang tahanan. Kaya wala kayong dapat na ikabahala habang nandito kayo. Oo nga po, Father. Pasensya na kung biglaan kaming pumasok. Wala nga naman iyo. Ang simbahan ay bukas sa lahat ng nangangailangan. Pero mukhang pagod na kayo. Sobra po. Magpahinga muna kayo. Itinuro niya ang mahabang upuan sa tabi ng altar. Dala niya ang maliit na takuring tila galing sa likod ng simbahan. Nag-init siya ng tubig sa may gilid gamit ang maliit na kalan. Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba ang amoy ng apoy. Parang may halong amoy ng nasusunog na dahon at masyadong matapang yun. Heto ang tsaa. Agpainit kayo ng katawan. Malamig ang gabi. Ang bait niyo po, Father. Maraming salamat po. Pasensya na po ulit kung nakaistorbo kami sa inyo. Mukhang magpapahinga na po kayo dapat eh. Hindi kayo istorbo. Matagal na rin akong walang nakakausap. Kaya natutuwa akong dumating kayo rito. Siguro po naiinip na rin kayo rito. Si Lord lang palagi niyong kausap. Oo, Iha. Mga ganitong gabi, tahimik na tahimik ang paligid. Pero alam nyo, minsan, maganda rin yung tahimik. Mas malinaw marinig ang panalangin. Father, kung okay lang po,
Baka pwedeng makigamit ang signal nyo dito? Kailangan naming matawagan yung mga pamilya namin eh. Wala nang signal dito, iho. Hindi umaabot ng kahit anong linya. Ganun po ba? Oh, inumin niyo muna ito. Mainit pa. Makakatulong yan para kumalma kayo. Gawa po saan to, Father? Gawa sa mga dahon na tinanim ko rito. Pamparelax. Pampawala ng kaba. Sa tuwing nahihirapan din akong makatulog, yan ang iniinom ko. Mabango nga po. Mukhang masarap. Ayan, tama yan. Ibalik nyo ang lakas nyo sa pamamagitan yan. Inumin nyo habang mainit. Father, baka po pwedeng magdasal muna tayo bago matulog. Ipagdasal niyo po kami. Abay, maganda yan. Ay, sandali. Magsiluhod tayo. Panginoon, salamat sa mga kaluluwang dinala mo sa iyong tahanan ngayong gabi. Naway makatagpo sila ng kapayapaan at makauwi kung saan sila nararapat. Huwag niyong hayaang makuha sila ng mga nilalang na alagad ng dilim. Ikaw ang maghari laban sa kanila. Amen. Amen. Salamat po sa prayer, Father. Habang iniinom ko ang natitirang tsaa, biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Si Rona, napapikit na rin. Si Joaquin, nakahilig sa upuan. Sa altar, muling gumalaw ang apoy ng kandila. At sa gilid ng mata ko, nakita kong si Father Isaiah ay nakatingin sa amin. Ang ngiti niya, hindi nang ngiting mabait. Nagising na lang ako na hindi ko na maigalaw ang katawan ko kahit anong pilit ko. Narinig kong kinausap ako ni Ronaldin, pero nagtataka ako kung bakit sobrang init ng pakiramdam ko. Jano? Kin? Kising ba kayo? Rona, Anong nangyayari? Ang init. Parang napapasok ang balat ko. nasa na tayo? Langya! Nakatali tayo! Tulungan niyo kami! Shh! Rona, huwag kang sisigaw. Bakit hindi? Baka sakali may makarinig sa atin, tulungan tayo! Pagmulat ko, bumungad ang mga sulo sa paligid. Umiikot sa amin ang liwanag ng apoy. At sa bawat kislap, may mga aninong kumikilos. Mainit ang hangin, amoy dugo at langis. Nakatali kaming tatlo sa magkakahiwalay na upuan at magkakatalikuran. Habang nasa paligid namin ang mga aswang, nandun pa rin kami sa maliit na simbahan. Diyos ko! Sila yung mga bisita sa party! Oo! Pati si Don Alvaro! Ang asawa niya, si Doña Salve! At si Father? Si Father Isaiah? Kising na pala ang mga alay. Alay! Akala nyo ba makakatakas kayo mula sa amin? Akala nyo ba ligtas na kayo sa simbahang to? Hinayaan lang talaga naming isipin ninyong nakatakas na kayo. Pero sa amin pa rin kayo babagsak kahit saan kayo magpunta. Mga hayop kayo! Walang saysay ang sigaw ninyo. Wala nang makaririnig sa mga sigaw at palahaw nyo rito. Huwag kayong matakot, mga anak. Hindi ko kayo pababayaan. Anong ibig mong sabihin? Ikaw pa mismo nagdasal para sa amin? Isa kang huwad. Oo, nagdasal ako para tanggapin kayo ng aming Panginoon. Hindi Diyos ang sinasamba mo! Magkakaiba tayo ng sinasambang Diyos, Iha. Mali nyo na lang na naniwala kayo sa isang tulad ko. Magandang gabi.
aming mga mahal na bisita. Nagustuhan niyo ba ang aming tahanan? Niloko niyo kami! Niloko? Hindi iyo. Kayo ang kusang pumasok sa mansyon. Nagpresenta kayo mismong maging alay namin. Lahat ng pumapasok sa aming teritoryo, kusang inaalay ang mga sarili nila. Kaya pala bait niyo sa amin! Huwag mong sabihing hindi kayo binalaan ng internet, Iha. At doon kayo nagkamali. Kinagat niyo ang mga nababasa niyo. Masyado kayong mga tuso. Sa dugo ng alay, bumalik ang lakas. Sa laman ng kapwa, magpapatuloy ang lahi. Tigilan niyo yan! Kung gusto niyo ng alay, ako na lang! Huwag si Rona! Napaka-noble mo, Iyo. Pero lahat kayo, pantay-pantay. 3 alay, 3 kaluluwa, 3 laman. Kasalanan niyo to, Jellokin! Sabi ko na nga ba, hindi tayo dapat pumasok dito! Rona, hindi ko alam. Akala ko. Akala niyo adventure lang, puro vlog! Para lang may content kayo kahit isugal na natin sarili natin mga buhay! May maipanood lang kayo sa mga tao! Rona, tumahimik ka muna! Hindi makakatulong yan kung magsisisihan tayo ngayon. Hindi mo ba nakikita, Kin? Dito na tayo mamamatay! Sa bawat sigaw ni Rona, lalo lang silang natutuwa. Parang musika sa kanila ang takot namin. Si Father Isaiah, ngumiti ng malawak. Ang ngipin niya, matutulis na parang mga ngipin ng pating. Magsisimula na naman ang pananaig ng ating walang hanggang buhay. Ilang taon na rin mula nang huling may naligaw rito. Unti-unti kaming humihina. Pero dahil sa inyo, madadagdagan na naman ang aming lakas. Oo, at napakaganda ng pagkakataon. 3 kabataan, sariwa at mapanghas. Nakakatuwang isipin na sila pa mismo ang naghanap ng sarili nilang kapahamakan. Mga demonyo kayo! Tama ka, Iha. Kayang-kayang maging huwad na banal at mababait ng mga demonyo. Minsan kahit ang tahanan ng Diyos, kaya nang pasukin ng mga demonyong nagpapanggap na banal. Sana masunog kayo sa impyerno! Lahat sila nakatingin sa amin. Ang mga mata nagiging pula. Lahat sila ay dahan-dahang nagbago ng anyo hanggang sa hindi na namin sila makilala. Umiikot ang mga anino, bumubulong ng mahina. Ang mga apoy mas lumalakas. Halos mabulag na ako. Sa isip ko, isa lang ang malinaw. Hindi totoo ang ligtas na simbahan. Hindi totoo ang dasal na huwad. Pero kahit anong dasal ang isipin ko, ang tanging maririnig ko lang ay ang halakhak ng mga demonyo. At ang tinig ni Father Isaiah, nagdarasal sa ngalan ng dilim. At doon ko napagtanto. Minsan, ang kasamaan hindi dumarating na may sungay o pangil. Minsan, nakamahabang damit. O minsan, nakasuot ng sutana. Jello, hindi ko na kaya. Huwag kang bibitaw, Rona! Makakahanap tayo ng paraan. Hindi tayo makakagalaw kung itong mga lubid sobrang higpit ng pagkakatali at sobrang tibay. Nasasaktan na ako. Maghintay kayo, mga anak. Ang hapdi ay bahagi ng paglilinis. Mga halimaw kayo! Hindi halimaw, iho. Kami ang mga nilalang na pinili ng dilim. Kung ganun, sana lamunin kayo ng sarili niyong apoy.
Sa sinabi kong yon, biglang may kumislap sa may likuran ng altar. Isang malakas na pagsabog ang nagpayanig sa lupa. Umuga ang buong simbahan. Ang apoy agad na kumalat sa paligid at sumabog ang mga sulo na parang mga bombang nagliyab. Ang hangin, amoy asupre. Sa gitna ng dilim, may lumabas mula sa usok. Mga halangang kaluluwa! Sawa na akong magpanggap na ako'y kakampi ninyo! Mang Kiko? Kahit ka, Kiko! Hindi mo alam kung anong ginagawa mo! Alam na alam ko, Don Alvaro! Alam kong oras na para ilibing ko kayong lahat sa apoy na gawa ninyo! Kahit tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na maipagiganti ko ang anak kong pinatay ninyo! Sino sa kanila, Kiko? Sa dami ng aming napatay, hindi na namin alam kung sino pa ang tinutukoy mo. Hindi na ako magtataka. Yan na ang gawain ninyo simulat sa Paul. Kaya nang patayin ninyo ang anak ko, nagpasya akong pumasok sa inyo para maisagawa ang paghiganti ko. Ngayon, hindi ko na hahayaang inamay niyo pa sa kasamaan ninyo ang 3 inosenteng mga batang ito. Tumalon si Mang Kiko. Hawak ang isang itak na kumikislap ang talim sa liwanag. Humalo sa hangin ang kakaibang amoy nito nang iwasiwas niya. Amoy bawang at luya. Sa kabilang kamay niya, may hawak siyang bote ng langis at isinaboy sa mga nilalang na papalapit. Nasusunog sila! Kalahati ng mga aswang! Nasusunog sila sa asin! Ibalik ang apoy sa kanya! Akala mo matatalo mo kami ng apoy! Hindi lang ito ang dala ko! Muling pumutok ang paligid nang ihagis niya ang laman ng bote sa apoy. Mas malakas yun, mas uminit ang paligid. Sa bawat pagsabog, may mga aswang na tumitilapon, tumatama sa pader hanggang sa nagiging abo. Mang Kiko! Yung mga tali namin, hindi kami makagalaw! Hintayin niyo ako! Huwag muna kayong kikilos! Ang dami pa nila! Yung iba, bumabangon pa kahit nasusunog. Walang makakataka sa inyo! Lahat kayo dito mamamatay! Sa kisame, lumilipad ang mga nilalang na may mahabang kuko. Si Doña Salve at Doña Gracia nagbago ng anyo. Ang balat nila naging parang abo. Ang matay madilim na pula. Samantalang si Don Alvaro, kalmadong naglalakad pero nakakatindig balahibo. Akala mo ba, Kiko? Matatapos mo kami ng mag-isa lang? At gamit ang mga hinang bagay na yan? Hindi ko kailangang tapusin kayo lahat! Ang kailangan ko lang, pigilan kayong makuha sila! Ibalik ang lakas! Ibalik ang dugo! Tama na yan, Isaiah! Dati kang tao! Dati kang anak ng Diyos! Ano at kinalimutan mo siya para maging isa ka sa kanila? Hindi na! Simula nang makilala kong dilim! Dahil sa pagiging aswang, ito lang ang makapagbigay ng walang hanggang buhay! Mang Kiko! Kalagan mo muna kami na matulungan ka namin! Sinubukan niyang lapitan kami, pero umatake si Doña Gracia. Tumalon siya, lumipad at sinugod si Mang Kiko. Nagbanggaan sila sa gitna ng altar ng simbahan hanggang sa tamaan ng itak sa gitna ng dibdib ang aswang. Madali ka lang mapatay! Pagbabayaran mo ang pagtataksil mo sa amin! Handa ako magbayad basta mauuna ka! Isa kang lapastangan! Mang Kiko! Sa likod mo! Si Doña Salve! Si Doña Salve, mabilis na sumugod. Tinamaan si Mang Kiko sa balikat. Bumagsak siya, pero agad niyang sinabuyan ng langis ang mukha ng nilalang. Sumigaw si Doña Salve habang unti-unting nalulusaw ang balat niya.
Mang Kiko, yung tali! Sandali! Makakalagan ko na rin kayo! Hindi mo kami mapapatay, Kiko. Ang apoy ay amin. Ang dilim ay amin. Ang katawan mo ay magiging handog din. Kung yan ang gusto ninyo, sabay-sabay tayong masunog! Sa lakas ng putok, halos mapaso na kami sa lakas ng apoy. Habang nagkakagulo ang mga aswang, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Kiko na kalagan ang aming mga tali. Pagkatapos nun, sumugod si Mang Kiko. Hawak ang itak na nilagyan niya ng langis ng niyog. Ang tapang mo, matanda. Pero wala kang laban sa mga pinili ng dilim. Hindi mo kailangang maging pinili ng dilim para maging halimaw. Minsan, sapat na ang pagkaganid sa kapangyarihan. Kahit mamatay ako, magpapatuloy kami. Hindi ninyo magagawa ang maghari dito. Sa isang mabilis na galaw, tinaga ni Mang Kiko ang ulo ni Father Isaiah. Tumalsik ang dugo, umapoy ang balat niya at bumagsak ang halimaw. Pero natamaan din si Mang Kiko. Napuruhan dahil sa mahahabang kuko ng huwad na pari. Tapusin nyo na to, mga bata. Mang Kiko! Rona, huwag kang lalapit. Makasugurin ka ng mga aswang. Hindi niyo ako mapapatay, mga bata. Dugo ko ang nagpapanatiling buhay sa mga nandito. Kung ganon, dapat nang matapos ng dugo mo nang maubos na kayo. Wala kang alam sa kapangyarihan namin! Wala akong pakialam! Nagsagupaan kami ni Don Alvaro sa gitna ng naglalagablab na sahig. Malakas siya, parang hindi tinatablan. Pero hawak ko pa rin ang putol na bakal na inabot sa akin ni Mang Kiko. Tinamaan ko siya sa dibdib. Itinara ko ang bakal sa puso niya. Sumigaw siya at ang katawan niya ay biglang nagliyab. Ang mga aswang na nakapalibot nagsimulang mangisay at isa-isang natumba. Jello! Yung iba! Kusa nang namamatay! Hindi na nila kakayanin ang init ng apoy. Natapos ng ritual. Hindi kayo makakatakas ng buhay hanggat nandito pa ako! Lumayo ka sa akin! Rona! Hindi! Hindi mo siya pwedeng galawin! Tumalon si Doña Salve. Duguan ngunit buhay pa. Mga kukoy mahahaba. Hinarang siya ni Joaquin. Itinulak si Rona sa gilid at sinalubong ng sariling katawan ang mga kuko ng halimaw. Sa huling lakas, hinila ni Joaquin si Doña Salve papunta sa apoy. Pareho silang nagliyab. Ang halimaw nagsisisigaw. Si Joaquin, tahimik lang at walang kahit anong pagsisisi na nagsakripisyo siya. Nakita kong unti-unting natunaw si Doña Salve habang si Joaquin bumagsak sa sahig. Nasusunog din at may malalim na tama sa dibdib. Ang mukha niya kalmado pa rin. Ken! Hindi! Hindi mo ako pwedeng iwanan! Hindi ka mamamatay, Ken! Sabi ko naman sa'yo, kahit ako na lang mamatay, basta wag lang ikaw. Hindi, please, Joaquin. Magpapakasal pa tayo eh. Huwag ka namang maduga. Hindi mo ako pwede iwanan ng ganito. Ayoko namang iwanan ka. Pero kung wala akong gagawin, baka ikaw ang mamatay. At mas hindi ko kakayanin yun. Mas gusto kong ako magsakripisyo. Mabuhay ka lang. Dahil hindi ko kayang isipin ang buhay na wala ka, Rona. Dahil mahal na mahal kita. Mahal din kita, Ken. Pero nagmamakaawa na ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung paano kayo magpapatuloy ang buhay ko kung mawawala ka sa akin. Wala naman perfectong ending, babe. Pero basta nakasama kita sa ilang taon na naging buhay ko.
Ayos na ako. At naging masaya ako. Pakinggan mo ako. Lumaban ka. Hindi ko kakayanin to. Lumaban ka. Kakayanin mo. Kasi ikaw, si Rona. Yung babaeng mahal na mahal ko. Insan, Insan, ano? Bakit? ikaw nang bahala kay Rona. Huwag mo siyang babayaan. Alagaan mo siya para sa Di akin. mo nga ako pwedeng iwan, sabi. Huwag kang pipikit. Ikaw ang huling gusto ko makita. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ken. Mahal kita, Rona. Bumagsak ang kamay ni Joaquin sa sahig. Tahimik akong napaiyak habang humahagulgol si Rona. Sa gitna ng abo at bangkay ng mga aswang, niyakap ni Rona si Joaquin. Ang mga kamay niya nanginginig, pero hindi niya ito binitawan. Hindi totoo to. Hindi ganito dapat matatapos. Rona, Huwag. Huwag ka muna lalapit. Rona, kailangan na nating umalis. Babalikan na lang natin si Mang Kiko at Joaquin. Baka may iba pang... Wala na! Wala nang aswang, wala nang kalaban! Ikaw to, Jello! Ikaw ang dahilan kung bakit andito kami! Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang pinsan mo! Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko naman alam na ganitong mangyayari. Pero alam mong delikado! Ilang beses ko na kayong pinigilan, pero hindi ka nakanig! Ginusto mo pa rin kasi gusto mo mag-viral, di ba? Hindi naman sa ganun, Rona. Alam mo ba kung gaano siya kabait sa'yo, Jello? Siya yung unang sumamat na niwala sa'yo nung walang naniniwala sa vlog mo. Siya yung lagi nagsasabing may puso ka. Kahit puro kalokohan yung pinapasok mo. Alam ko. Alam mo, pero hindi mo naisip. Kasi sa bawat prank, sa bawat video, ang importante lang sa'yo views. Hindi totoo yan. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit... Ano? Anong dahilan? Kung mababawi ko lang. Ako na lang sana yung namatay. Madaling sabihin yan, pero buhay ka pa rin. At habang buhay ka, mananatili kang paalala na nawala ang lalaking mahal ko sa akin. Patawarin mo ako, Rona. I'm really sorry. Sa tingin mo ba talaga, ganun kadali ibigay yan? Agad-agad? Hindi, Angelo. Hindi kita mapapatawad. Kahit anong hingi mo ng sorry, wala na yung magagawa. Hindi na maibabalik niyan si Joaquin ko. Ang laban ay tapos na. Pero ang bigat ng kasalanan at konsensya, tila walang katapusan. 3 taon na ang lumipas. Pero sa bawat gabi, sa bawat katahimikan, bumabalik pa rin lahat. Ang apoy, ang sigaw, ang mga mukha nila, at ang huling sandali ng pinsan kong si Joaquin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Sinubukan kong tuparin ang hiling ni Joaquin na alagaan si Rona pero hindi ko kinaya. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil galit pa rin siya sa akin. At wala akong karapatang pilitin siyang kalimutan ang nangyari at patawarin ako. Kung ako mismo ang dahilan ng lahat ng nangyari sa amin doon. Lumipas po ang panahon. Pati pamilya ni Joaquin, hindi na rin ako kinausap dahil maging sila, ako rin ang sinisisi. Naiintindihan ko naman yun at tanggap ko. Kaya umalis ako. Tumira sa ibang bansa. Dala ang bigat na hindi kayang pakawalan ng kahit anong distansya. Ang natutunan ko po sa karanasan naming yun, hindi lahat ng pakikipagsapalaran ay kailangang pasukin at patusin. Hindi rin dapat lahat ng nakikita online dapat na paniwalaan. May mga lihim na dapat manatiling lihim. At may mga nilalang na mas mabuting hindi na muling hanapin. Joaquin, kung naririnig mo man to, sana mapatawad mo ako. Kahit kailanman, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari sa'yo. Salamat dahil sa huling sandali mo, pinili mo pa rin kaming mabuhay. Kung may buhay man pagkatapos nito,
Sana doon, magawa kitang iligtas. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Pero bago po ako magpaalam, gusto ko po sanang mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana masagot ninyo kung mapili man po ang kwento ko. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, mapapatawad niyo ba ang sarili niyo kung alam niyong kayo ang nagpahamak sa pinsan niyo? Sa tingin niyo po ba, dapat ko nang pakawalan ang bigat na nararamdaman ko o deserve ko tong dalhin hanggang sa mamatay ako? Yun lang po at maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Okay, mga ka-Aswang Radio. Huminga muna tayo ng malalim. Grabe, grabe! Yan ang tanging salita na maisisigaw ko. Matapos naming basahin ang kwento ni Angelo, napaiyak ako ha. Ay, grabe naman. Speechless ako sa last scene. Lalo na sa mga sinabi ni Joaquin. Nakakainis! Ilang beses ako napahawak sa dibdib ko po habang binabasa to. Lalo na sa huling bahagi Ang bigat sobrang bigat. Ang kwentong to, hindi lang siya basta horror Nag-iwan talaga ng marka po Kaya naiyak din naman talaga ako. Walang duda, Pao. Kaya bago tayo sumagot sa napakabigat na tanong ni Angelo, hayaan muna nating ibahagi sa inyo ang aming mga saloobin. Paula, ikaw muna. Ano ang honest reaction mo bukod sa grabe nga ang mga nangyari? Ang honest reaction ko po inis na may kasamang awa, ganun. Inis dahil yung pagiging maloko at prankster nila, dinala sila sa maling lugar Alam mo yun, yung pilit na pilit para lang sa content at views. Sabi nga, hindi dapat pinapasok ang lahat ng pakikipagsapalaran. Pero grabe rin ang awa ko kay Angelo. Ang hirap sigurong mabuhay na alam mong ikaw yung nag-ugat ng trahedya sa buhay ng pinsan mo. Hindi ko yun kakayanin honestly. Kaya yung ending niya, yung pag-alis niya, yun ang naramdaman ko, yung pagtakas. Hindi kasi yun dahil sa duwag siya hindi ganun Kundi dahil hindi niya na alam kung paano niya haharapin ang sarili niya at yung mga taong nasaktan niya. Tama ka dyan, Pao. Parehong-pareho tayo. Ako naman, galit at sakit. Galit ako sa pagiging irresponsable ni Angelo sa simula. Sila ang nagdala kay Ronalyn doon Pero yung sakit, naramdaman ko talaga yung sakit niya nung huling sandali ni Joaquin. Ang hirap nun, Pao. Sabi no. Yung pasasalamat at pagsisisi, naghalo. Kaya ang feeling ko parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit habang binabasa ko yung huling message niya kay Joaquin. Ang sakit. Pero pag-usapan naman natin yung mga aral or yung mga na-realize natin sa kwentong to. Ako, hindi lang tungkol sa vlogging Ito ay tungkol sa consequence. Tama. Ang bawat desisyon natin sa buhay, malaki man o maliit, may katumbas na epekto. Minsan, ang inakala nating simpleng prank o katuwaan lang, pwedeng maging simula ng isang trahedya. Minsan, ang paghahanap ng extraordinary para lang maging sikat ay magbubunga ng extraordinary na pasakit. Maging responsable tayo sa ating mga hakbang at desisyon palagi. Ako naman, napakalalim naman nun Ako naman, nakatuon ako sa tema ng patawad, yung pagmamahal, gano'n. Nakita mo yun? Kahit nag-sacrifice si Joaquin sa huling sandali, ang pagmamahal niya bilang pinsan ang nanaig. Oh yes. Nagpatawad siya, hindi sa salita kundi sa gawa. Pero si Angelo, hindi niya mapatawad ang sarili niya, di ba Ipinakita ng kwento na mas mahirap ang patawarin ang sarili kaysa sa ibang tao. Yun talaga, yun ang realization ko. Na hindi mo malilimutan ng isang pangyayari pero kailangan mong matutunan na mabuhay kasama ng alaala. Hindi para pahirapan ang sarili mo, kundi para maging mas matalino ka sa susunod. Yun! O sige, bago natin sagutin ang tanong niya, ano yung pinakatumatak na eksena para sa'yo, Pao? Yung talagang humila sa damdamin mo. Well, alin ba? Ang pinakatumatak na eksena ko ay yung pagtraidor ni Mang Kiko sa amo niya.
That's an act of heroism, Poy. Alam mo yun? Yung nasa bingit na sila ng kamatayan tapos yung katiwala ng mga aswang, yung akala nilang kalaban din, yun pa pala yung magbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. At yan din ang isa sa pinakamagandang nangyari sa kwento. Pero ang pinakatumatak na eksena sa akin ay yung huling panawagan ni Angelo kay Joaquin. Oh. Yung linya niya na, Joaquin, kung naririnig mo man ito, sana'y mapatawad mo ako. Kahit kailanman, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari sa'yo. Salamat dahil sa huling sandali mo, pinili mo pa rin kaming mabuhay. Kung may buhay man pagkatapos nito, sana doon, magawa kitang iligtas. Oy. Sobrang bigat nun ha. Oo. Ang tindi ng pagnanais na balikan ang nakaraan. Oh. At para sa akin, yun ang pinakasukdulan ng emosyon sa kwentong ito. Yung habang buhay ka na magdadala ng utang na loob at utang na buhay. Teka pa ha, bigla akong napaisip. Alin? Sa sobrang dami nating sinabi tungkol kina Angelo at Joaquin, parang nabalibala natin ang isa pang biktima. Si Rona Lynn. Si Rona. Oh my gosh, oo nga. Si Rona, yung girlfriend ni Joaquin. Ako, grabe, tama ka, Poy. Imagine mo yun. Inosente siya, ha? Inosente siya. Gino-good time lang. Pero siya yung pinaka-traumatized sa lahat, Poy. Kaya nga sinasalamin niya yung mga taong nadadamay lang sa kalokohan ng iba. Ang pinakamahalagang tanong, kumusta na kaya si Rona ngayon? Sa huling bahagi ng kwento, nabanggit ni Angelo na hindi niya natupad ang hiling ng pinsan niya Rona, kung nakikinig ka man, I hope you're okay. Napakalaking punto niyan, Poy. Kasi ang aral na natutunan mula kay Rona, para sa akin ay yung hindi lahat ng pag-ibig ay kayang mag-heal ng trauma. At hindi lahat ng sorry nakakagaling ng sakit. At yun ang dahilan kung bakit masakit ang huling panawagan ni Angelo. Hindi lang siya ang nawala ng pinsan, kundi pati si Rona, na walang kasalanan. Sigurado akong pinakatumatak na eksena din kay Rona yung sakripisyo ni Oo Joaquin. naman. Dahil bukod sa nakita niya ang kalupitan ng mga aswang, nakita niya ring inialay ng lalaking mahal niya ang buhay nito para lang makaligtas siya at ang pinsan nito. Ang bigat nun. Kaya, Angelo, kung nakikinig ka at may connection ka pa kay Rona, sana maging bahagi rin ng pagbabayad utang mo ang paghingi ng tawad sa kanya, hindi para kalimutan ng nangyari, kundi para makalaya kayong pareho sa guilt, tapos sa trauma, ganon. Hindi lang ikaw ang biktima ng sitwasyon. At ngayon, Angelo, ito na ang aming personal at taus-pusong sagot sa tanong mo. Ang tanong mo, kung kayo po ba ang nasa kalagayan ko, mapapatawad niyo ba ang sarili niyo kung alam niyong kayo ang nagpahamak sa pinsan ninyo? Sa tingin niyo po ba, dapat ko nang pakawalan ang bigat na nararamdaman ko o deserve ko tong dalhin hanggang sa mamatay ako? Nako, Angelo, uunahan na kita ha. Hindi mo dapat nadalhin ang bigat na yan hanggang sa mamatay ka. Tama si Paula. Hindi mo yan deserve dalhin hanggang sa mamatay ka. Pero intindihin mo, Angelo, ang salitang deserve ay hindi tumutukoy sa karma o parusa. Ang bigat na yan ay ang natural na epekto ng pagmamahal mo kay Joaquin at ng matinding trauma na pinagdaanan mo. Ang pagsisisi ay katumbas ng pag-ibig mo sa kanya. Ngayon, ang tanong na mapapatawad ba ang sarili? Well, kung ako nasa kalagayan mo, Angelo, ang honest answer ko, hindi. Yun ang honest answer ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko agad-agad o baka hindi kailanman. At normal yan, hindi mo naman kasi diba po kailangang ipilit sa sarili mo na okay lang ang nangyari dahil hindi okay eh. Yes. Oy, pero Angelo ha, may gusto akong i-correct sa pananaw mo. Hindi mo kailangang pakawalan ang alaala ni Joaquin at ang bigat ng pangyayari. Ang kailangan mong gawin ay i-transform ang bigat na yan. I-transform? Paano, Poy? Angelo, hindi niya ginawa yun para maging miserableng tao ka habang buhay. Iniligtas niya kayo. Ginawa niya yun para may tunay na halaga ang sakripisyo niya. Kaya ang sagot sa tanong mo ay hindi pakawalan o dalhin hanggang mamatay. Ang sagot
ay mabuhay ka ng may dangal at may pagpapahalaga sa naging sakripisyo ni Joaquin. Yun. Mabuhay ka na may purpose, Angelo. Huwag mong parusahan ang sarili mo sa bawat araw. And sa halip, sa bawat paghinga mo, bigyan mo ng kabuluhan ang buhay na ibinigay sa'yo ni Joaquin, di ba, Poy? Ang pagmamahal niya ang nagligtas sa'yo. Ang Yes. pagpapatawad niya ang huling regalo niya sa'yo. Sa halip na maging bilanggo ka ng nakaraan, maging tagapagdala ka ng aral at pag-asa. Maging halimbawa ka sa iba na may mga bagay na hindi dapat paglaruan para sa vlogging o kasikatan. I-honor mo yung sakripisyo ni Joaquin. Yun ang tunay na pagpapatawad sa sarili. Ang patunayan mo na karapat-dapat kang mabuhay. Kaya Angelo, sa ngalan ni Joaquin, sa ngalan ng mga mahal mo sa buhay na patuloy na nagmamahal sa'yo, mabuhay ka ng maayos at may kapayapaan. Yan ang huling nais ni Joaquin, ha? At yan ang tanging paraan para magawa mo siyang iligtas. Gaya ng panawagan mo, sa pamamagitan ng pagiging malaya mula sa bigat na nagpapabigat sa'yo. Hindi mo siya maililigtas kung ikaw mismo ay nakakulong sa guilt. Grabe, Boy. Ang bigat. Pero sana may natutunan ng mga listeners natin. Sana, Angelo, nakatulong kami sa'yo. At sa inyo naman mga kaaswang radio, gusto rin naming marinig ang inyong mga saloobin. I-comment nyo lang ang inyong sagot sa comment section. Babasahin namin ang inyong mga pananaw at damdamin. Maraming salamat, Angelo, sa pagbabahagi ng napakalaking bahagi ng buhay mo. At nag-iwan ka talaga ng aral sa aming lahat. Hanggang sa muli, ako si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio.